What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ay ating panonoorin si Attorney Panelo mga kababayan. Wika ni Attorney Sal mga kababayan na kailangan talagang tumakbo no, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkasenado. Lalo na't nakikita naman kung paano api-apihin ang mga Duterte ngayon. No? Partikular na nga ang kanyang anak na Vice Presidente na si Sara Duterte. Na ngayon mga kababayan hindi lang pinupolitika sa harap ng kamera kundi ginagawan din ng fake news ng mga nasa kongreso. Grabe naman yan. Na dahil ba naka-under sila kay Tambalos Romualdez na kanilang boss, gagawa nila ng kwento o fake news ang Vice Presidente? Hay nako. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, talagang hindi patatahimik no, itong mga buwayang nauupo ngayon hanggat hindi maipa-impeach itong si VP Sara sa kanyang posisyon. Dahil balibalita na di umano na nanghihina na ang resistensya nitong si Bongit dahil siguro sa side effect ng kanyang pagpupulburon at gusto nilang ipa-impeach na din si VP Sara nang si Tambalos at si Boying na di umano ang maghari sa loob ng gobyerno kapag nagkataon. Grabe naman kung ganun. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, ito na ang buong video. Run again sa Senado will support yung 100% po. Sa totoo lang po, nakukulangan kami sa mga PDP candidate. Hindi naman serbisyo ang kailangan ng taong bayan. Kailangan natin yung may alam sa batas at pagtatanggol ang mga kababayan nating naapi. Uy, anong masasabi mo, Dr. Nisa? Nakukulangan daw. Salamat sa pagtitiwala ninyo. Ay, yung sinagot ng tanong niya, nakukulangan daw siya sa mga nasa PDP. No comment. Yun ang kanyang Kanya-kanyang sabi yung Presidente Duterte, kung nanonood siya ngayon, nanonood naman sa atin yan, tumakbo ang senador, Presidente. Alam po ninyo iba yung kayo nasa posisyon. Kasi hanggat hindi kayo tumatakbo, aapi at aapi kayo, tumakbo kayo, mananalo naman kayo sigurado eh. Saka para maging measurement o barometro yan, kung talagang ang taong bayan Tama ka dun, Attorney Sal. niyayakap ka pa. Para kung tatakbo ka ng Vice Presidente, alam mo nang malakas ka pa. Takbo ka, Mr. President Duterte. Ikaw ang kailangan ng bayan. Ikaw ang kailangan Attorney Sal, hindi kasama sa slate, gugulatin na lang tayo sa filing. sana nga. Well, may track record si PRRD, mahilig siya manggulat, Attorney Sal. Oo nga. Yung mga Dutertes. Gawin mo na. Pero alam mo, pag hindi mo ini-encourage yan, pareho nang ginawa ko, di ba? 10 taon nga eh. 10 taon ko niligawan yan hanggang huling sandali. Hindi nag-file. Kinakailangan, gumawa na naman ako ng ibang kaparanan. Kaya kailangan, let's push him. Encourage him to run. Attorney Sal from an OFW, sabi niya, I'm a Catholic at naiyak ako sa nangyayari sa buting pastor kay Pastor Paul Sikibloy. In God's perfect time, I will join KOJC. Maraming salamat po. And KOJC is open sa lahat po ng nais pong magbago at maging kasama po ng KOJC. Attorney Sal from Yes. Sorry, ano yun? Imbita mo si Martin pumasok sa KOJC. Uy, wala kami nilimit na member, Attorney Sal. Si Tambalos daw. Requirement lang naman, Attorney Sal, Tahan mo nga. Ini-invite ko, hindi lang siya, lahat na nasa kongreso kung gusto Loko-loko nila. din yung si Attorney Panelo eh. Attorney Sal, hindi namin tinitingnan sa KOJC ang iyong status sa buhay, anong narating mo. Doesn't matter eh. The only requirement here sa loob ng KOJC is you need to repent. You need to repent, Attorney Sal, and you understand Preso, yung mga nang-aapi. Mga buwaya. Attorney Sal, marami akong kasama sa KOJC na buong buhay nila, wala silang ginawa kundi apihin yung kapwa nila. Pero nagbago ang buhay nila, Attorney Sal, nung makilala nila si Pastor, nakilala nila kung ano talaga ang kalooban ng Ama. At genuine yung kanilang pag-repent na mula sa
o nung panahon na sila ay nakapag-decide talaga, Attorney Sal, na magbago ang buhay nila, na hindi na yung kalooban nila masusunod kundi ang kalooban ng Ama. That invitation is for all people, Attorney Sal, no matter your race, your color, your political beliefs. And Then, with more reason, we should invite them to join. we invite everybody, Attorney Sal. Sabi niya, Attorney Sal, basta kami ng aking pamilya kung sino ang i-endorso ng mga Duterte, ng mga wala sa local at national, yun ang aming iboboto. Kaya sana ganon din ng iba pang mga DDS, wag na tayong pabudol. Wala naman kay Mary Ann Abad. Wag iboto yung mga senador na dekada na dyan sa Senado na wala namang nagagawa. Pabalik-balik lang sila. Correct. O, ano masasabi mo, Dr. Yisan, yung pabalik-balik ko sa Senado, wala naman daw nagawa? Kasi yung mga butante natin, ganun din. Pabalik-balik din ang boto nila. Flor de Lis Clanog, sana at magising na ang mga tao sa pagboto ng mamumuno sa bayan natin. Wala naman kay Sherry, sabi niya, hoarding na yung naghahanap ng timing, mahal bago ibenta, gatas na gatas tayo mga Pilipino. Sige, huwag kayo lumabas, tiisin nyo lang. Hindi na hoard dito, yung nagatasan ng mga Pilipino at yung Sal. Sa kamay ng Kamara ang kapalaran ng budget ng kanyang tanggapan. Pero Attorney Sal, may mga kumakalit na balita na umano sa ilang media outlets na inaatake si Vice President Inday na nasa beach outing umano ito habang nakatakdasa ng isa lang sa plenary deliberations sa budget ng OVP sa Kamara. Nakalaunan ay in-reschedule. Sa isang official statement mula sa OVP, pinag-iingat nila ang publiko sa pagpapalaganap ng peking balita para dungisan ang reputasyon ng pangalawang Pangulo. Na ito Attorney Sal ng official statement ng OVP sa naturang issue, and I quote, "The public is cautioned about the attempts of some media outlets to once again besmirch the reputation of the Vice President by publishing stories that she is on the beach while the House of Representatives is conducting the plenary deliberations on the budget. The Vice President was on the road today talking to the people about the current events in our country. She made stops in Vincent's and Daet, Camarines Norte, and Legazpi, Albay. It is quite easy to confirm her activities through social media posts of the residents in these areas. The OVP condemns fake news and media releases for clickbaits and profit. Thank you." End of quote. Attorney Sal, alam mo sa dito? Talagang ganyan. Ipe-fake nila. Pinag-iinitan siya. Pero ang suggestion mo sa Office of the Vice President, yung dapat na yung schedule nyo, bukas ang schedule nyo sa Daet, di maglabas na kayo. At pag nandun na, ilalabas nyo na, on the spot yung mga nangyayari doon. Para na neutralize nyo yung mga trolls, yung mga fake news. At yun nga naman talaga, Tama. nasa social media naman talaga, and even dun sa, yung mga tao dun sa lugar, makikita yung mga post na nandoon ang Vice Presidente and nakipag-usap na nakipagkaroon ng coordination dun sa mga kababayan natin dyan sa Camp Sur. Ayan. Yan yung some of the photos, Attorney Sal, ng mga activities kahapon ng OVP ni Vice President Sara Duterte. Talagang Attorney Sal, ginagawa nila ng they're painting sa balita na pumunta ng beach ang Vice Presidente kesa umattend doon sa budget deliberation ng OVP sa Kamara. Siguro dinaanan niya yung along the way may dinaanan siyang beach. Dumaan lang. Nadaanan papunta doon sa lugar na pupunta niya. Baka yun yung nangyari. Kaya ginamit nila. Report ni Troy doon sa mga express ng kanilang intent at may confirmation ng mga party leaders na sila itatakbo sa this coming midterm elections. Ay, good luck sa kanila. Good luck talaga sa kanila, Attorney Sal. Attorney, yes, Attorney. Meron lang ako mga ayaw doon. Oy. Isa sa kanila, kamag-anak ng nakaupong presidente. Dating galing sa PDP, nilayasan ng PDP. Unang pagkakataon nag-trader na kagad. Alam niyo na kung sino yun. Yan ang mga ayaw ko noon. Yung isa naman,
Aba gustong pagastusin ang bansa ng 20 billion pesos para magpatayo ng building na Senado. Ayaw na ayaw ko rin yun. Oh. Nawala na yung aking paghanga doon. Dating Senate President pa siya? Dating senador. Hindi siya dating Sino Senate kaya President. Kaya yung dinimanda na tumakas din at bumalik. Tapos na-swerte. Okay. Samantala, Attorney Sal, naging maugong daw sa Senado ang planong kudita laban kay Senate President Shiza Escudero. Ito ay makalipas ang 4 na buwan matapos ito mailuklok bilang kapalit ni dating Senate President Mig Zubiri. At ang papalit daw kay Cheese ay si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na mariin naman nitong itinanggi na siya ang nasa likod ng umano'y planong kudita. Naniniwala rin ito na mayorya sa mga senador na buo ang tiwala kay Escudero. Bukod naman kay Jinggoy, sinabi rin nina Senator Bato de la Rosa at Coco Pimentel na wala silang nababalitaan ukol dito. Kakaupo lang ni Senator Cheese, gusto nila palitan ng bagong Senate President. Why oh why? Sus Maria Josep. Tapos yung iba palit nila, Sus Maria Josep. Ay nako, pareho lang naman yan. Basta nasa administrasyon, wala rin mangyayari niyan. Wala. Tingnan mo kung ano nangyayari niyan sa ating legislative body. Basahin mo na lang yung mga komentaryo ng netizens, taong bayan. Talagang ayaw na nila sa kanila. Kaya nga, gusto na nila yung aking mukha Pulis nyo na lang. Revolusyonan yung gobyerno na lang tayo. You said that, Rizal, marami sa mga kababayan natin lack the education and the information patungkol sa mga iboboto. And then, I think we have a limited number of people lang na naayos sa criteria na sinasabi mo, Attorney Sal, na nararapat sa Kamara at sa Senado. So sana this coming election, ngayon magpa-filing na next week, ng Certificate of Candidacy. Well, some of our kababayan. Ngayong nalalapit na at gumagalaw na ang mga humahabol sa mga posisyon, magpakatalino naman tayo mga kababayan sa pagpili ng ating iboboto. Kung maaari, kung alam naman natin na may records na ang mga ito ng anomalya, wag na natin iboto. At kung dati na silang nauupo dyan sa posisyon, tapos wala namang nakikitang pagbabago, wag na rin iboto kasi nagmumukhang cycle na lamang ang kanilang pag-upo. At sa kanilang pag-upo, wala ring pagbabagong nangyayari. Bayans, Filipino people all over the world ay na-educate, na-raise ang kanilang awareness dun sa kakulangan na knowledge at information ng mga kababayan natin sa kung sino yung iboboto. Sana, Attorney Salwal, nanonood sila dito sa ating programa sa SMNI, particularly dito sa show mo, na-educate sila, na-inform sila, na tumataas yung awareness nila. At sana naman, Attorney Sal, yung mga capable and new breed of politicians naman ang mabigyan ng chance na tumakbo sa Senado at sa Kamara. Yun nga, tama. I think this time is the right time, Attorney Sal. Hindi mangyayari yan. Why not? Ang hindi mo in-educate ang majority ng electorate, ganun pa rin tayo. Mas okay nga yun Pabalik-balik tayo. Ganyan pa rin uri ng bayan. Correct. Sana naman na-educate sila, Attorney Sal, habang nakikinig sa'yo. Araw-araw ka nagsasalita dito to educate them. Ay, hindi. Iba yung formal na edukasyon. The formal education. Okay. Kahit araw-araw ka nakikinig, kung yung tools mo sa paglago ng intellect mo ay wala, marin. Attorney Sal, nananawagan pala isang grupo na magsasaka na kasuhan o di kaya isailalim sa blacklist ng Department of Agriculture ang mga importer na iniipit ang tone-toneladang bigas sa mga pantalan sa Maynila.